Mga itlog ito ng isang critically endangered species ng palaka. 2 linggo pa lang silang nabubuhay pero ang kanilang mga paa pumapadyak-padyak na. At ang kanilang mga mata unti-unti nang bumubuka. Sila ang bagong henerasyon ng isang lahi ng palaka na malapit nang maubo sa ating bansa. Sa isla ng Gigantes sa Iloilo, naninirahan ng isa sa pinaka-critically endangered na species ng palaka sa buong mundo, ang Gigantes limestone frog. Para madagdagan ang kanilang nanganganib ng bilang, isang grupo ang 8 taon na silang pinag-aaralan at pinaparami. Sa ngayon, nakapag-breed na sila ng 30 individual na limestone frog. Pagsapit ng gabi, nagiging aktibo ang mga palaka sa wild. Isa-isa nang naririnig ang malakas nilang huni. Senyales na naghahanap sila ng kapareha. Lumulobo ang leeg ng whistling wrinkled frog sa tuwing ginagawa ito. Tila sumisipol sila sa hangin para makahanap ng partner. Nakamamanghang kilos ng mga palaka sa wild na bihira natin masaksihan. Tulad na lang ng paglalaro ng 2 palakang ito. Paglangoy sa sapa, paghahanap ng pagkain, at ang ala-rock climbing nilang pag-akyat sa madulas na batuhan. Pero ang ibang species ng palaka, may tsansang hindi na maranasan ang mga ito sa wild. Dahil ang lahi nila critically endangered na o nasa bingit na ng pagkaubos. Para madagdagan ang kanilang nanganganib ng bilang, isang grupo ang 8 taon na silang pinag-aaralan at pinaparami. Hindi sa wild, kung hindi sa isang pasilidad sa Bataan. Hi Norman. Hi, nice to meet you. Yeah, finally meet you. Yes. All right. The Insulatus frog has very unique habitat. They are only found on the Gigantes Islands in karst forests. Is it why you're trying to imitate the karst limestones? Exactly. During the day, they hide under rocks in the limestone in the caves. During the night, they come out, they become active, they use the forest. Babae ang karamihan ng limestone frog sa kanilang pasilidad. At ipinakilala sa akin ni Norma ng isa sa mga ito na dito ipinanganak at lumaki. This is a female. How do you know? Well, with her it's easy. You see the white in the abdomen. All right. She is filled with eggs. Okay, so this is gravid already. Dahil sa pagkasira ng kanilang natural na tirahan sa ilang bahagi ng Gigantes Island, nanganganib ng maubos ang bilang ng Gigantes limestone frog sa wild. Ito ang problema ang kasalukuyang sinusolusyonan ng Project Palaka. What do you think is the primary threat? Why it arrived to this point that we have now a species that is already critically endangered? There is deforestation, there's charcoal production, there is some quarrying of the limestones, vandalism of the caves, digging for treasure hunting. All of those things on an individual level, we understand them because families need those activities. But the frogs have needs, so where's that balance? Habang nag-iikot, may napansin si Norman na kakaiba sa isa sa mga enclosure. They've been digging. That's not usual. You know, the wood chips on the floor. Yeah, we didn't notice that earlier.
Always check. Ah, there it is. Awesome. Hey, Dirt. There you go. You guys are lucky. What's that? What did you find? Eggs. Eggs! Fertilized eggs. Fertilized Awesome. eggs. Oh. Okay. Is that a good thing? That's exactly what we want. So may nakita daw na itlog doon sa dito sa plant na ito. And that's why we're going to put them in the nursery to make sure that they maintain, a nice humid environment. And make sure that they hatch. Yeah, make sure that they hatch. We did not see them mating. Even with keeping them in captivity, there's still so many secrets to find out about this frog. Ayon kay Norman, ito ang unang batch ng mga fertile na itlog nitong taon. Hindi katulad ng karamihan ng uri ng palaka, hindi na dumadaan sa pagiging free-swimming tadpole ang mga Gigantes limestone frog. Dumidiretso na sila sa pagiging froglet o juvenile na palaka. Ayan, look at this, oh. Ang edad nila ay 10 buwan na. So 10 months old na ito. 10 months old na. This one is a assumed male. Kapag nakita nila na nag-produce ng eggs or naging gravid, that's of course female yon. Kung yung mga niya, yung dulo ng mga daliri niya, very sticky. Tsaka talagang palapad yung dulo ng daliri. And sabi nga niya, sila napakailap. Itong size na ito, ang dali magtago in between cracks and crevices. Yung daliri nila na pabilugin dulo, isa yun sa mga palatandaan natin ng species nila. Pagpatak ng alas 6 ng hapon, dumidilim na rin ang pasilidad ng Project Palaka. Lights off na ngayon. Kanina nakita nyo, ang liwanag. Ngayon pinatay na yung ilaw. Ginagawa nila ito para gayahin kung ano yung oras sa labas ng controlled environment na ito. Dahil nocturnal, oras na rin ng kanilang pagkain. Bukod sa pagpapadami ng mga palaka, nagpaparami rin syempre sila nung pagkain ng palaka. Ito yung dubya. No? At ganito lang kaliit yung nilalagay nila doon sa terrarium kung saan naandun yung mga palaka. At ganito kalaki yung pinapakain nila. Nalagyan din nila ito ng vitamins para kapag pinakain nila ito, together with the vitamins, yun yung nakukuha ng mga palaka. Ganito kalaki yung mga breeder. Malaki. So 2 to 3 times the size of the nymphs. Parang ipis yung itsura niya. So it's rich with nutrients that the frogs need. Sa tulong ni Norman at ang kanyang kagrupo, nagkakaroon ng panibagong pag-asa ang Gigantes limestone frogs na muling dumami. Pero aminado sila na hindi ito madali. It's the only critically endangered amphibian in the Philippines with native Philippine amphibians at the time. Conservation, it's challenging career choice. Funding is always difficult. And 2, time. The Gigantes Islands are in the Visayan Sea. It takes effort to do the field work. And then it takes a lot of effort to get all the permits, everything necessary to get these frogs back to captivity. Hindi pa uli ang lahat para sa ating mga buhay ilang na nasa bingit na ng pagkaubos. Pero patunay ang tulad ni Norman na hindi biro, mabusisi at matrabaho ang pagsalba ng isang lahi. Kaya sana habang may oras pa, pahalagahan natin ang bawat nilalang sa ating kalikasan.